Nakapwesto na ang ilang heavy equipment na gagamitin sa dredging o paghukay para matanggal ang burak sa Manila Bay. At live mula sa Baywalk, may unang balita si Cecil Villarosa. Cecil. Magandang umaga sa inyo muli, Igan. Ngayong araw na nga nakatakdang pasimulan ang dredging operations dito sa Manila Bay at kaugnay niyan ay nakapwesto na sa kahabaan nitong Baywalk ang mga gagamiting heavy equipment sa paghukay na makapal na burak at mga basura sa ilalim nga nitong Manila Bay. Kung inyo pong mapapansin ay nakaposisyon na dito sa shoreline ng Manila Bay itong dalawang barge. Yang dalawang barge na yan ang gagamitin na pangkolekta ng mga basura na mahahakot na mga amphibious excavator sa gitna ng laot. Yun namang mga makukolektang basura na isasakay dito sa dalawang barge na yan ay ibibiyahe patungo naman dito sa shoreline o dito sa Baywalk. At yung mga mahakot na basura na itatambak pansamantala dito sa shoreline nitong Manila Bay ay hahakuti naman ng mga truck ng basura. Yung mga truck ng mga basura naman, Igan, ay babiyahe yan patungo sa isang temporary facility sa Bikutan, Taguig at doon na mangyayari ang tinatawag na waste segregation o paghihiwalay ng mga basura. Kung inyo ring mapapansin ay medyo mataas na itong gawing ito ng baybayin ng Manila Bay dahil tinambakan niya ng lupa para pagpwestuhan ng mga heavy equipment at tinapyas na rin o binakbak na rin itong bahagi ng seawall, isang bahagi ng seawall dito sa Baywalk para madaling maipwesto yung mga heavy equipment na gagamitin para sa dredging operations na nakatakdangang simulan ngayong umagang ito. Katunayan, nakapwesto na ang tatlong tinatawag na mga amphibious excavator. Yan ay pwedeng paganahin kahit sa gitna ng laot, kahit sa gitna ng dagat. Yan ay mga gagamitin para sa paghakot, paghukay ng mga basura sa ilalim nga nitong Manila Bay. Tatlong mga amphibious excavator yan na nakapwesto sa kasalukuyan dito sa Baywalk, dito sa Rojas Boulevard. At pwede pang madagdagan yung mga amphibious excavator na yan. Depende sa magiging pangailangan ng gagawing dredging operations. At kanina rin, mga bandang alas 5 ng umaga, ay dumating na itong kung tawagin nila ay throw mill. Yang throw mill na yan na, Igan, ay dyan magaganap yung tinatawag na waste segregation. May kakayahan ang makina na yan na maghiwalay ng mga buhangin at basura. Pero yung waste segregator na yan, yung throw mill na yan, sa original talagang plano ay ipipwesto yan doon sa Bikutan, Taguig na pansamantalang pagtatambakan ng mga basura naman na mahakot mula nga dito sa Manila Bay dahil nga sa kanilang gagawing dredging operations. Pero, Igan, yung kanilang pasilidad sa Bikutan, Taguig nililinaw ng DPWH at ng DNR, yan ay magiging pansamantala lamang dahil hindi raw kakayanin. May lawak lamang iyon na 3 hektarya at posible raw na hindi kayanin ng pasilidad yung dami ng mga mahakot na basura na inaasahan nga nila na makukolekta mula nga sa gagawing dredging operations. At nakapwesto na rin dito sa kabaan ng Baywalk ang entablado na pagdarausan ng programa at seremonya. Pangungunahan iyan ng mga opisyal ng DPWH at ng DNR at yan ang opisyal na magiging hudyat ng pagsisimula nga ng dredging operations na sa orihinal na pagtaya ng MMDA posible raw na magtagal sa loob ng 3 buwan. At live mula dito sa Rojas Boulevard, Lungsod ng Maynila, balik sa inyo, Igan. Maraming salamat, Cecil Villarosa.